Biblia ba 1905 lang? Hindi na ba Biblia yung iba? Mas katiwa-tiwala yung 1905 kaysa MBB. Kaya kung magpapatunay ka sa MBB, hindi ka tiwa-tiwala kahit may mapatunayan ka sa MBB. Ayun, okay. Time na. Si Bro Hanson naman ang susunod na magsasalang. Bro Elipin ang magtatanong. Kaset ka lang. Sige. Pwede na po magtanong. Mamaya Sige. i-set muna natin yung timer, Kuya Elipin. Mamaya, ang gagawin natin is, rebuttal na siguro ito. So, rebuttal na lang kasi medyo Ito, Kuya Elipin. after nito rebuttal. So, dito sa aklat ng gawa, 2:22 hanggang 23, which is ito yung sinitas mo, no? Ang tinutukoy ba rito, yung banal, ayon sa konteksto, kapatid? Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko, tao si Kristo dyan sa talata. Sinabi dyan. Next question. Yung 2:22 hanggang 23, meron ka bang bababasa sa 1905 na terminong tao dito? Meron o wala? Sa 1905, wala kang mababasa dyan. Pero hindi ibig sabihin na Diyos na si Kristo dahil mababasa sa maraming talata ng Biblia na tao si Kristo. Next Sunod kong tanong, question, kapatid, please. sabi mo tao si Kristo dito sa 2:22-23, no? Pero wala ka nabasang terminong tao, no? Hindi mo Meron. nabanal. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ganito. Yung banal na tinutukoy dito, hindi nakakita ng kabulukan. No? To prove na tao si Kristo, anong sitas mababasa? Merong mga taong hindi nakakita ng kabulukan. Bigyan mo ko ng pangalan ng taong hindi nakakita ng kabulukan maliban kay Jesus. Naghihingi ka ng pangalan. Yung taong hindi nakakita ng kabulukan. To prove na tao si Kristo kagaya ng ibang mga tao. Anong ibig mo Bigyan mo ko sabihin? ng pangalan. Anong ibig mo sabihin di nakakita ng kabulukan? Sayang yung oras ko, Mr. Moderator. Sa Pangalan lang naman hinihingi hindi ko. kasi hindi malinaw yung kung siya ba Paki-pause yung time, Mr. Moderator, kasi sige, paki-pause sayang yung time. Linawin mo muna. sayang yung oras. Ito. Kuya Elipin, Paki-pause yung time. dadagdagan na lang yung time sana. Dadagdagan na lang. Sige. Kasi hindi siya napopost talaga eh. Sige. Sabi niya kasi tao yung nasa 3:22-23 ng gawa, referring kay Kristo eh. Ang tanong ko, hindi kasi nakakita ng kabulukan yung being na tinutuloy dyan. To prove na tao si Kristo, no, kagaya ng mga tao, kagaya ni Pedro at ng ibang mga apostol, bigyan mo ako ng talata na nagpapangalan na merong taong hindi nakakita ng kabulukan, bigyan mo ako ng pangalan. Sino yun? Kung ang tinutukoy mo na hindi nakakita ng kabulukan na pagkabulok ng kanilang katawan, maliban kay Kristo, o si Enoch, si Elias, hindi nabulok yung kanilang katawan. Pero kung tinutukoy mo naman ay kabulukan na Hindi, pangalan ibang lang bagay. tinutukoy ko, kapatid. No? So, ang sagot mo si Enoch. ang time po pakilagay po ang time. Eto, payag ka ba si Enoch propeta, kapatid? Payag ka si Enoch propeta? Ano siya, nabilong siya doon sa panahon ng mga magulang. Kaya nga, magulang payag siya. ka propeta si Enoch, kapatid? Payag ka. Sa panahon ng mga magulang nga siya. Kaya nga, kung payag ka nga, isang magaling ka, Sige, payag ka o kung hindi propeta pagkakilala mo sa kanya, sige. payag? Bakit ang tanong mo doon? Babasahin ko itong talata na ito. Sabi rito sa Hebreo, sa Kapitulo 11, no? Versikulo 32. Sabi rito, kung aking sasabihin, kukulangin ako ng pagkakataon. Si Barak, si Samson, si Samuel, at sa mga propeta. Kasama ba dyan si Enoch? Sa mga propeta na yun? Wala namang binanggit na pangalan niya dyan, pero kung yun ang pagkakilala mo sa kanya, di propeta, wala namang kinalaman sa kaligtasan niya. Kasali si Next Enoch yan. question. Sa mga tweet kasali, kapatid. Kasali Walang si Enoch binanggit dyan. nga. Walang binanggit dyan kasi nabilong siya sa panahon Kaya ng nga, mga magulang. sagot ka ng kategorikal. Hindi ba kasali o kasali? O hindi. Hindi Tsaka kasali. wala na sa topic yung tanong mo. Sabi kasi rito, may kinalaman dito sa topic. Sabi mo kasi, propeta si
Si Enoch eh. Ang Oh, itanong alin mo ang lang tama sa sana, sinabi mo, kapatid? Alin ang tama sa sinabi mo? Propeta si Enoch o hindi siya propeta? wala akong sinabing propeta si Enoch. Sabi ko kung ano pagkakilala mo sa kanya, wala namang kinalaman yan sa kaligtasan. Sa makatuwid, wala hindi propeta si Enoch. Wala rin akong pahayag na ganyan. Basta ang sinabi ko, Hindi, ano nga nabilong sagot mo siya eh? doon. Kaya nga, ano Nabilong sagot nga siya. mo? Wala kang clear answer eh. Propeta ba siya o hindi? Meron. Nabilong siya sa panahon ng mga magulang, kaya magulang Hindi, kung siya. tinatanong kung bilong siya sa panahon ng magulang, propeta ba si Enoch o hindi? Magulang nga siya. Nabilong siya doon sa Propeta ba? panahon ng mga O magulang. hindi propeta? Alam- Mr. Alam mo, Moderator. Madali Elipin, namang sagutin eh. Propeta o hindi propeta? alam mo, Bro, Elipin, Hanso. nauubos na lang yung oras mo. Sige, Eh, ang hirap kasi hindi ka makasagot ng diretso eh. Nasagutin mo O, na sige, lang kung hindi. propeta o hindi. Propeta sige, o hindi hindi. propeta? Sige, Hindi hindi. propeta. Oh, Iwan na kita dyan, hindi pala propeta si Enoch. sige. Sunod kong tanong, ang sabi rito sa 13, Mm. ayon sa pananampalataya, namatay ang lahat ng ito, yung mga tinutukoy kasama yung mga propeta. Mm. Yung binabanggit dito na ayon sa pananampalataya, namatay lahat ng ito, ibig sabihin nakakita ng kabulukan. Tanggap mo ba itong nakasulat dito? Ayon sa pananampalataya, namatay lahat ng ito, lahat ng heroes of faith kasama yung Wala mga propeta. kang walang Tanggap mo mababasa ba sa ito? Biblia. Hindi ko tinatanong kung Tanggap walang mo. mababasa. Ito. Tanggap mo o hindi Sag- tanggap yun lang. Okay, sasagot na ako. Hmm. Tanggap ko yung nakasulat Ayun. sa Biblia. Huwag ka munang sumingit. Tanggap ko yan, pero walang nakasulat dyan. Pati si Enoch namatay. Pati si Elias namatay. Wala dyan. Kaya di ka Salamat. nakapuntos. Okay na. Tanggap naman. Tanggap. Sige. Salamat. Okay na tayo. So, Tanggap na dadaan matay. na tayo sa ano, sa Hindi tayo si Kristo. stage. Si Kristo lang hindi nakakita ng Bro kabulukan. Lipin, ano na, mute na Hindi tayo, bro. nakapuntos. Sige. Salamat. Bro, mute na tayo, bro. Si Bro, Kuya, bro Carl, ako na maunang magre-rebat. next na natin si, bro, Elipin. Yan. Okay po. 5 minutes, 5 minutes po, bro, Elipin. Sige po. Natin. Ayun, Shout out sumati kay po muli. Beauty. Shout out muna kay Beauty. Beauty! Sumati po muli ang kapayapaan ng Diyos. Alam niyo mga kababayan, nalulungkot ako eh. Yung mga nilatag natin, hindi tayo dun tinanong, no? Where in fact, lahat ng tinanong sa atin, sa kanya tumalbog eh. Diba? Makikita nyo naman, walang pressure, pero kapag tayo na nagtanong sa kanila, hindi agad makasagot, may pressure. Yun po ang pagpapatunay na yung kanilang doktrina tinitindigan hindi po matibay. Kasi kapag tinanong ka, sagot ka agad. Wala ka dapat hesitancy sa pagsagot. Unang-una, binanggit niya ang gawa 2:22-23. At tinutukoy dyan si Jesus eh. Ang sabi ko sa kanya, meron ka bang mababasa yung terminong tao dyan? Wala eh. Ang batayan niya MBB which is paraphrase version. Kumpara sa 1905, mas katiwa-tiwala. Ngayon, tignan nga natin sa Biblia, ang tinutukoy ba dyan na being ay tao talaga? Bagamat hindi tayo tutol na ang katawan tao, pero yung loob kasi Diyos eh, Colossus 2:9, sa kanya'y nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. That is first area ng knowledge. Sa kahayagan ayon sa laman. Eh di may laman, yun yung nakikita. Yun yung binigyan ng pangalan. Pero sa loob nun, may pagka-Diyos eh. Hindi ma-i-deny. Ngayon, yung gawa 2:22-23, itutuloy mo lang naman sa 25-27, ang tinutukoy dyan na banal yung anak. Oh, sino ba yung anak ng Diyos na banal na hindi nakakita ng kabulukan? Lucas 1:35, anak ng Diyos. Ano ba sabi ng mga apostol doon sa anak ng Diyos? Unang 1:5-20, at naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito, yung anak ng Diyos, ito, ang tunay na Diyos. Hindi pala tao eh. Oh, hindi pala tao eh. Di ba? Pangalawang punto, yung Genesis 5:24, si Enoch, hindi raw siya propeta. At tinatanong ko sa kanya, propeta ba si Enoch o hindi makasagot. At ang sinasagot sa akin, nabuhay yan sa panahon ng mga magulang. Hindi mo sinasagot ang tanong. Oh, dahil hindi mo sinasagot ang tanong, nagkakaroon ng duda yung mga nakikinig kung talagang ang aral nyo ay talagang matibay. Patunayan nga natin sa Biblia na propeta si Enoch. Di ba si Enoch humula? Ano? Judas 14:15, ikapito sa bilang mula kay Adan.
Eh di propeta yan. Oh. Ngayon, yung nasa Hebreo 11:13,31-32, sabi mo kaganina, hindi ka naman tutol. Eh ang sabi ron, ayon sa pananampalataya, ay nangamatay lahat ng ito. Oh, eh di hindi pala nakakita, ang hindi lang nakakita ng kabulukan, yung banal, yung anak ng Diyos, kaya hindi tao yon. Oh, nang ibigay mo sa akin si Enoch, ayon sa Biblia, which is pinaniwalaan mo, nakakita pala ng kabulukan si Enoch. Dahil yung kanyang katawan, katawang lupa, 12:7 ng Ecclesiastes. Ang lupa, yung alabok, babalik sa lupa. Oh. Tibag uli sa pangalawang pagkakataon. Pangatlo, 8:40 ng Juan. Wala namang sinabi nun si Kristo na, ako ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Pag nakabasa ka rin yung salitang ay, no? Sa 1905, di na ako magpapakita sa TikTok. Walang ganun eh, na ako ay tao. Wala. Ang ipinupunto ni Kristo ron, taong nagsasaysay ng katotohanan. Yung nagsasaysay, that very moment. Kasi nagkatawang tao ang berbo, 1:14. Alam namang siya magsasaysay, wala siyang katawan. Eh di nagtakbuhan yung mga makikinig sa kanya. Yung meron nga siyang laman, nagkatawang tao na ayaw pa siyang paniwalaan. Much more kung espiritu magsasalita. Ano ibig sabihin? May point in time, si Kristo nagsasalita, wala siya sa katawang lupa. Unang Pedro 1:10, nagturo siya sa mga propeta. Kaya nga si Moises, ang sabi doon sa Hebreo, Hebreo 11:26, meron siyang natutunan kay Kristo kasi nagturo si Kristo. Oh, editibag uli sa pangatlong pagkakataon, Unang Timoteo 2:5 at tinutukoy naman diyan na katawan, no? Na tao, yung katawan yung ibinigay na pantubos. Unang Timoteo 2:5-6, Hebreo 10:10, ayun ang ibinigay. Oh, kaya ang masasabi ko dito sa ating mga kausap, INC talaga sila incomplete. Pero kapag MCGI naman ang kanilang nakaharap, C for complete. Kaya sa pagkakataong ito, ang masasabi natin, mga kababayan, doon kayo sa complete kasi yun ang ikaliligtas. 119:160 ng Aklat ng Awit, Efeso 1:13-14. Giba yung aral nilang dala kasi incomplete. Salamat. Thank you. Susunod po natin last Bro Elipin, pwede ka bang tanungin sa sinabi ng kasama mo? Sige, kahit ano tanong mo na. Tutol ba kayo na tao si Kristo? Tutol kayo? Ang sagot natin dyan, tutulang Diyos dyan. Kasi ang nagpakilala na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo ay mismo ang Diyos. Tito 2:13. Sinabi ni Kristo sa Juan 8:40 na tao siya. Agree ka doon? Hindi ako agree doon kasi doon sa 8:40, hindi naman sinabi ni Kristo ako ay tao. Ang sabi niya ron, taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ibig sabihin, that moment, nasa pagkakatawang tao siya, kaya niya sinabi yun. Pero ang nagsasalita doon, yung pagka-Diyos, yung nasa loob, Colossus 2:9, hindi siya tao. Nung sinabi ni Kristo na taong nagsasaysay ng katotohanan, sino yung ibig niyang sabihin na tao na nagsaysay ng katotohanan? Sino yun? Yung katawan niya, yung laman, kasi yung nasa loob, Diyos Colossus 2:9. Yung laman, yung katawan ba may pangalan yun? Binigyan ng pangalan yun. Pangalang ibinigay doon, Jesus. Ayun. So, si Jesus, si Kristo, siya yung taong nagsasaysay ng katotohanan. Tama ba? Kapag sinabi mong Heso Kristo na, no, nag-meet na yung Espiritu ng anak ng Diyos at yung ipinanganak ni Maria na katawan, ang tawag doon anak ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin doon ay taong-tao. So, agree ka pa rin sa sinabi ni Kristo na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan? Agree ka o hindi? Hindi ako agree kasi wala naman siyang sinabi, ako ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Ang sinasabi niya, taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Ibig sabihin, nasa pagkakatawang tao kasi siya. Pero yung nagsasalita, Diyos yun. Colossus 2:9. Sa inyo ba, iba ang Jesus, iba din ang Kristo? Unang-una, yung definition ng Jesus at Kristo, magkaiba yun. Di ba?
Pero may mga terminong ginagamit ng Biblia, Jesus minsan, yun din ang Kristo, minsan Kristo Jesus. Depende sa pagkagamit. Sa makatwid, hindi katutol na si Jesus siya rin ang Kristo. Hindi ako tutol doon sa tiyempong nandun na yung anak ng Diyos. Di ba? Pero may mga terminong ginagamit ang Biblia, Kristo. Ang ibig sabihin, Espiritu. May terminong ginagamit Jesus, ang tinutukoy ng katawan. So, case-to-case basis yan. Okay, iwan na kita dyan. Sa unang Timoteo sa 2 at 5, sabi kasi doon, ang taong si Kristo Jesus. Nung sabihin nyo ni Apostol Pablo, saan na ba si Kristo nun? Nang isulat ni Pablo yan, nasa langit na si Kristo. Anong kalagayan ni Kristo ayon kay Apostol Pablo? Anong tagapamagitan siya? Kalagayan ni Kristo, kapatid, Diyos, hindi naman nagbago yun. Hindi, yung sinabi ni Apostol Pablo Saan? sa unang Timoteo 2:5. Ang tinutukoy Anong- doon, yung katawan, kapatid, yun kasi ang ibinigay na pantubos dosiko sa isyo. So, Tao katawan yun. ang tinutukoy doon. O yung katawan. Pero yung loob ng katawan, pagka Diyos ang nandun, Colossus 2:9. Sa makatwid, hindi katutol doon sa talata na taong tagapamagitan si Kristo. Tutol ako kapag ganun lang. Kasi dapat ibabasahin natin yung 6 na ang tinutukoy na tao yung katawan. Pero yung nasa loob, may pagka-Diyos yun, Colossus 2:9. Okay, tutol ka kay Apostol Pablo. So, dito Tutol ako sa unawa mo, hindi kay Pablo. Gawa Kasi ang dos- titig ni Pablo, Diyos si Kristo. Hindi ko sa Gawa 2:22 at 23 sa MB, sabi doon ay tao si Kristo ayon kay Apostol Pedro. Tutol ka doon. walang binanggit doon na tao si Kristo. Ang tinutukoy dyan, yung banal. Paano kung meron? Wala. Kung meron, edi panalo ka na pag sa 1905 mo nabasa. Yun bang, ang Biblia ba 1905 lang? Hindi na ba Biblia yung iba? Mas katiwa-tiwala yung 1905 kaysa MBB. Kaya kung magpapatunay ka sa MBB, hindi ka tiwa-tiwala kahit may mapatunayan ka sa MBB. Ayun, okay. Time na.